Kinagulat nga ni Giselle kung bakit gano'n na lamang ang pagkampi niya dito kay Zoe. Na mas kinakampihan pa nga niya, etong si Zoe, instead na si Annalyn ang kampihan niya dahil si Annalyn naman ang anak ng kanyang asawa. Kapagtaka umano ang ikinikilos nitong si Carlos kung bakit ganun-ganun na lang siya kung mag-react. Samantalang itong si Annalyn ay dinugtungan na nga ang sinabi nitong si Giselle. Kung wala silang koneksyon, ay bakit nung mga time na tumatawag nga itong si Do Carlos nung nakaraang araw? Ano ang kanyang motibo? At bakit na kinukontak itong si Zoe kung talagang wala silang koneksyon? Agad na nagpalusot na itong si Do Carlos, sinabi niya na aaminin niya ang totoo daw talaga ay nagkakausap sila ni Zoe sapagkat nagkakasama umano sila sa mga seminar. At ito daw si Zoe ay lagi niyang nakakausap, siya raw lagi ang tinatakbuhan nito tuwing may problema. Lalong nagtaka itong si Doc RJ at itong si Giselle. Sinabi niya, bakit din umano kay Carlos ito lumalapit? Na hindi naman niya ito kaano-ano, kaya napaka-imposible ang sinasabing sagot nitong si Do Carlos. Hindi nila lubos na maunawaan kung bakit talaga nagawa ni Carlos yun kay Zoe. Dagdag pa ni Carlos na kaya umano siya tumatawag kay Zoe yung mga nakaraang araw sapagkat nais niyang makibalita tungkol sa nangyayari kay Lolo Pepe. Doon nga labis na nagtaka itong si RJ kung bakit sa kanya. Bakit hindi na lang kay Lynette o kaya kay Annalyn? Ramdam na nga si Carlos ng kaba at alam niyang nakakahalata na nga itong si RJ at si Giselle, kaya naman sasagutin niya ito ng pabalang. Dito niya sasabihin na kaya siguro si Carlos ang tinatawagan ni Zoe ay siguro nga ay mas may silbi daw itong si Carlos kung ikumpara sa kanya. Kaya naman nagalit itong si RJ at muntik na nga siyang suntukin sa sobrang inis nito. Latado na nga nila na ito nga si Carlos ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Ang kanyang mga sagot ay malabo-malabo at imposible at kahina-hinala ang mga ito kaya hindi nila ito maunawaan. Batid nilang maraming tinatago ito kagaya ni Zoe na hindi sumasagot kapag tinatanong nila. Inawat na lang ni Annalyn ay ang kanyang ama at itong si Do Carlos para hindi na nga lumaki ang gulo. Sa kabilang banda, inakyat nga ni Harry ang pader nitong si Lynette dahil nga napakatagal nito nung kanilang tinatawagan. Hindi rin lumalabas. Ilang beses na nga silang nag-doorbell. Kaya naman ninais niya na akyatin na lang ang naturang pader dahil nga sa masakit nga ang kanyang tiyan at nais na niyang makapasok upang magkagamit ng CR. At si Regan sa ginawa ni Harry. Subalit sabi ni Harry ay huwag siyang mag-alala sapagkat bahay yun ng kanyang daddy at alam niya ang mga pasikot-sikot doon. Kaya naman agad na nakapasok si Harry at itong si Regan. Dito ngay nagtanong sila at sinabi niya hindi nga daw sumasagot itong si Lynette kaya naman napasok na sila agad-agad. Sinabi ni Lynette na pasensya na kayo at masama talaga ang aking pakiramdam. Aalis na sana itong si Regan. Subalit bigla na lamang lumiko nga itong si Harry dahil sobrang tindi na ng sakit ng kanyang tiyan at hindi na nga niya napigilan. Pumasok na siya sa loob ng CR. Kabahan itong si Lynette. Nais niyang pigilan itong si Harry na pumasok dun sa loob ng CR sapagkat nandun lang sa gilid ang mga hold-upper na nag-aantay lang na makaalis itong si Harry at itong si Regan. Agad naman na nagtago ang mga naturang hold-upper nang makitang papalapit nga itong sa CR itong si Regan. Inaantay nga ni Regan itong si Harry na nag-CR ay napalingon nga siya sa lamesa at nakita nga niyang nakahanda na pala ang mga pagkain na kanilang bibit-bitin. Sinabi ni Regan na sa kanya na lang umano ang mga pagkain ni Harry sapagkat hindi umano yun mahilig kumain ng marami. Maya-maya pa nga ay naisip ni Lynette na magsulat sa maliit na papel at ilagay nga niya ito sa bulsa nitong si Regan nang sa ganun makahingi siya ng saklolo. Nilagay na nga niya ito. Subalit nga itong si Regan, maya-maya pa nga
ay lumabas na nga itong si Harry at tuwang-tuwa dahil nabawasan ang sakit ng kanyang tiyan at naging success ang kanyang pag-CR. Natawa na lang itong si Harry sa ginawa nitong si Regan dahil halos inubos na nga niya lahat ng pagkain na ipinabitbit nitong si Lynette. Paalis na nga sana sila nang biglang tuwagin sila nitong si Lynette. Sinabi nito na huwag na muna silang umalis. Totoo kasi takot na takot itong si Lynette na mag-isa. Baka kung ano pang gawin ng mga hold-uppers sa kanya. Nais sana niyang humingi ng tulong sa mga ito. Nang sa ganun, makampante din siya na may kasama siya at umalis nga itong mga hold-upper na nasa loob ng kanilang bahay. Kaya nga mas lalong magtagal itong si Harry at itong si Regan. Ay pinakain nga niya ang mga natirang cake. Ang tuwang-tuwa naman ang mga batang ito. Wala silang kamalay-malay na ito nga si Lynette ay may kasama palang masasamang tao sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, ito nga si Zoe ay kinausap ang kanyang lolo at umiiyak siya at nagmamakaawa. Subalit, nang magmulat nga ang mga mata nitong si Lolo Pepe, ay galit na galit ito kay Zoe. Sinabi niya rito, nakasabuat din umano itong si Zoe at sinabi niyang magbabayad sila sa lahat ng mga ginagawa nila. Ang akala nga ni Lolo Pepe ay nagbago na nga itong si Zoe, subalit ang lahat pala ay pakitang tao. Buong akala din niya ay ito nga si Zoe ay kauri ng kanyang nanay na si Moira, subalit mas matindi pa pala ang ugali ni Zoe kung ikumpara dito kay Moira. Malamang dahil nga sa pinagsamang lahi ni Carlos at ni Moira, kaya naman ang bunga ay talagang mas malalas sa kanilang mga ugali. At hindi katakatakang itong si Zoe ay nagmana nga sa kanilang dalawa. Umiiyak si Zoe, subalit hindi na nakikinig si Lolo Pepe sa kanya at galit na galit ito. Sinabi niya na magsama-sama kayo sa impyerno ng nanay niya. Di na umuubra kay Lolo Pepe ang paiyak-iyak niya sapagkat nakita na niya ito at ilang ulit na nga itong ginawa ni Zoe at wala namang pagbabago. Lalo lang siyang lumalala. Tinataboy na nga ni Lolo Pepe itong kanyang apo na si Zoe at sinabi niya na wala umano siyang apo na kagaya nitong si Zoe na napakademonyo ang ugali. Wala na nga nagawa itong si Zoe kundi umiyak na lang ng umiyak habang papalayo dito kay Lolo Pepe sapagkat hindi na umuubra ang mga kadramahan niya dito sa kanyang lolo. Samantalang ito ngang magkapatid na si Obeng at itong si RJ ay nagtatalo. Hindi kasi maniwala ni Doc RJ na itong si Zoe ay may kinalaman din kung bakit nawawala ang kanyang papa. Ang sabi ni RJ ay hindi magagawa yun ni Zoe sapagkat mahal niya ang kanyang lolo at imposible ang iniisip nitong si Giselle. Nagagalit pa itong si RJ sa kanyang kapatid. Sinabi niya na hindi raw niya maintindihan ang nararamdaman nitong si RJ sapagkat maging ang kanyang anak umano ay pinabayaan niya. Kaya naman nasaktan itong si Giselle sa sinabi ng kanyang kapatid. Ito'y kanyang nasampal. Samantala, bumalik na nga itong si Zoe sa loob ng Apex at dito na nga hindi pa rin siya tinatantanan nitong si Giselle. Dito ay iginisa pa rin siya ng iginisa at tinanong ng mga ilang beses dahil sa biglaang pagkawalan niya kasama nga itong si Moira. Naisip ni Giselle na walang ibang gagawa ng pagtago kay Lolo Pepe kundi sila lang na mag-ina dahil tanging sila lang ang may galit kay Lolo Pepe. Paulit-ulit niya niyang sinabi na tell me the truth, tell me the truth. Magsasabi na kaya ng katotohanan itong si Zoe? Makokonsensya na kaya siya sa kalagayan ng kanyang lolo? Ngayong nakikita nga niyang sinasaktan ito ng mga tauhan itong si Moira at maging ang kanyang ina ay wala na ring awa na natitira dito sa matanda. Yan ang ating pakabangan sa Abot Kamay ng Pangarap. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.